Hello, hello! Nanay Teens here! Eto nga yung ganap namin kahapon sa aming bahay. Binihisan ko na nga si Junjun para makapasok na rin sa school. Nagpaalam na rin siya sa papa niya, abat may kiss-kiss pang nalalaman. At ito nga palakad-lakad na kami dahil malapit lang naman yung school kaya kailangan na maglakad. At hindi na kailangan magbike mga marikoy para maka-exercise naman ang nanay tinyo dahil alam nyo na, nagiging malusog na tayo. Charis! Natutuwa nga ako sa anak ko na to dahil nung first day of school ay Diyos ko po, iyak ng iyak. Pero ngayon, tingnan mo naman, excited talaga pumasok. Bago nga kami pumasok sa school ay dumaan muna kami sa tindahan at bumili ng baon niya at dumiretso na rin kami papunta ng school. Sobrang lapit nga lang ito kung tituusin, kung paglalakad lang mga 3 minutes lang siguro yung lakad mo. Hindi pa kasama yung marites to sa mga nakikita mo sa daan na. Charis! At andito na nga kami sa school nito at ito nga pinaupo ko na siya sa kanyang pwesto. Hindi nga maintindihan. O sige, ulitin mo na. Ito, lapit mo para maintindihan. Ano sabi mo? Bulong mo na lang dito. Ate mo. Ate, gusto naman ako umiyak. Natatawa nga ako to kay Junjun dahil gusto talaga magpasundo sa ate niya. Kaya ito nga para ebidensya, binidyohan ko na lang. Ang cute-cute niya nga makiusap sa ate niya na gusto magpasundo. Kaso nga lang yung ate niya busy naman dahil nagmo-module. Pagkarating ko nga ng bahay, ito nga inasikaso ko na rin itong mga hugasin na pinagkainan namin last year pa. Charis! Pagkatapos ko naman maghugas ang plato, ito nga inalis ko na itong mga dinefrost kong isda. Bali maya-maya nga itong isda, tsaka alam kong ayaw na ayaw ito ng asawa ko dahil nalalangsahan nga. Pero huwag kayo mga marikoy, lulutuin natin ang ayaw niya. Charis! Hindi ko nga inubos yan mga marikoy dahil gusto ko may matira para in case wala nga ang ulam, may madadampot pa rin ako dito sa ref. Siyempre mga marikoy, tipid-tipid tayo, hindi tayo katulad ng ibang vlogger na yayamanin na at kayang bumili ng maraming stock. Pero i-manifest natin yung mga marikoy pagdating ng araw, ito ngayon makakapag-stock tayo ng marami. At pagkatapos ko nga mahiwa-hiwa yung isda, ito ngayon naghiwa na ako ng luya, sibuyas at bawang. Ipapaksiw ko nga ito sa gata para masarap naman at maiba-iba naman. At para nga makain ng asawa ko ito yung luto ko, pinrito ko muna ng maigi itong mga isda para naman hindi masyadong malangsa. Inuna ko nga itong ipritong talong dahil maganda to sa paksiw pag may pritong talong. Pero mga marikoy, wag ka dyan. Ang totoo niya, nakita ko lang talaga sa Facebook to mga video ng pagluluto ng ganitong luto. Kaya alam nyo naman, gaya-gaya ang nanay tinyo. Kaya gagayahin natin yan for today's video. Pagkatapos nga nung talong ay ito nga sinunod ko na rin tong isda at Diyos ko po Rode. Nahihirapan talaga ako dahil sobrang dikit talaga ng balat niya. Mainit na nga talaga yung mantika bago ko ilagay kaso ganyan talaga siya. Dumidikit talaga yung balat. At fast forward nga natapos sa yung pipiprito ko ay binalitan ko na yung mantika na nasunog na yung last na dalawang pinrito kong isda at nangitim talaga yung mantika. At nung uminit na nga yung mantika, nilagay ko na rin tong luya. Ito talaga yung pinapatagal kong igisa dahil alam mo masarap to. Lumalabas talaga yung aroma niya tsaka yung pagkaanghang niya. At ito talaga yung pampatanggal ng langsa ng isda kaya dinamihan ko talaga mga marikoy. Sinunod ko na nga itong bawang at saka sibuyas, pinagsabay ko na lang para naman mabilis na. Sa totoo lang mga marikoy, binibilisan ko talaga dahil alam nyo naman na uubusan na tayo ng butane dahil naka-butane lang tayo ngayon. Nilagay ko na nga rin to mga isda dahil hinalo-halo ko lang siya mga marikoy. Kaya mag-alala kung ganyan yung paghahalo ko mga marikoy dahil mabilis lang siya, hindi siya magdudurog dahil pritong-prito nga yan. Nung nagisa-gisa ko na nga, nilagyan ko na rin ng konting tubig at nilagyan ko na rin ng konting suka din. Medyo iwas-iwas nga tayo sa suka ngayon dahil alam nyo naman, UTI is waving. At mamaya-maya nga nilagay ko na rin yung aking pinritong talong dito at nilagyan ko na rin ng mga pangpalasa tulad ng paminta, magic sarap. Sinunod ko na nga rin itong ilagay itong gata. Pagkatapos ko nga mailagay itong gata, yung lalagyan mo naman itong gata na ito, nilagyan ko naman ng konting tubig. At hahayaan ko nga lang kumulo yan mga marikoy hanggang sa maluto. Pero mga marikoy, wag kayo, tingnan-tingnan nyo naman, alam nyo naman yung gata, didikit talaga yan sa kawali. Time by time nga, i-check nyo yung niluluto nyo. Baka mamaya makita nyo wala nang sabaw. Or worst, wala na talaga. Naging pritong
sunog na. At hanggang dyan lamang po ang aking video. Salamat sa panonood!